Cellphone! 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 Ladies and gentlemen, we would like to request from the media to please settle down. Cellphone! Cellphone! Cellphone po, cellphone. Taas mo pa. Una ng sombrero. Upo naman po kami naman. We will request once again to please settle down. Una, sir! Kulang sa upuan. Cellphone sa harapan, pababa. Sloji! Ito na dito na sa harap namin. Medyo ano lang yung cellphone. Right. Thank you. Konti lang, oh. Una po, una po. Una po. Una po. Ate, yung cellphone mo, ate. Hindi ka lang ba? Good morning, everyone. Photo nakatayo ba? Good morning, everyone. Sir, pwede yung mask? Walang audio. Walang audio. Boss! Audio po. Walang audio. Walang audio. Walang audio. Walang audio po. Okay, speaker ko walang audio. We will now entertain questions from the media, and we would like to remind our friends from the media to limit one question and one follow-up question. Our first question will come from ABS-CBN, Mr. Jeffrey Hernandez. Good morning po, Secretary. Secretary, pakikwento lamang po, no, yung mga nangyari po sa inyong pwede mag-usap sa Indonesian authorities hanggang sa tuluyan po na mailipat po sa Philippine authorities itong ako sa ni Mayor Alice Go at maiuwi po siya dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Sir, pababala ko na cellphone, sir. Kahapon, siguro kahapon, no, si Chief ay nasa trabaho. Siguro alas 5 na umaga, gising na ako. Dumiretso po ako ng Naga. Tapos dumiretso ako ng Kamsu para din sa mga nabahaan. Mahina. Tandang tanghalian, nakatanggap ako ng tawag na binibigyan tayo ng hanggang alauna na madaling araw dahil nakakit na mga Indonesian authorities si Alice Go na kung hindi ito aalisin ang Pilipinas, makapakawala nila si Alice Go. So dahil sa panahon na yun, agad tayo naganap ng aeroplano. Kundi hindi tayo aabot sa mga flight. At may kaibigan ako nagpahiram ng aeroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Kasi hahabulin natin yung alaunang sinasabi. At inuulit ko, noong ising ko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. Alas 6, andito kami. Wala na yung nilalakas. Nag-delay ang flight namin, 11 kami umalis. Halos 4.5 oras ang biyahe namin doon. Siguro mga alas 3 ng umaga, nandun na kami. And we have to wake up at 6 o'clock in the morning. At pagkatapos noon, ay pinuntahan na po namin ang Indonesian officials. Ito lang ho ang gusto kong sabihin sa ating mga kababayan. Nagpunta kami roon, si Chief Marbil, ako, no, at nauna na po ang PI at ang NBI doon.
walang kasiguraduhan, inuulit ko, walang kasiguraduhan mauuwi namin si Alice Go. Wala. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawanan na kami ngayon. And yet we took the risk. Nagpunta kami ron at ginawa namin ang dapat namin gawin. Kinausap namin ng mga authorities. Siguro, halos isang oras nakipag-usap kami. And eto na po ang nangyari. No? Naiuwi namin si Alice Go sa Pilipinas. Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating police to police. Nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kung maaalala ninyo si Sheila Go at si Cassandra Ong, yun din ay dahil sa police to police na Memorandum of Understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at ang kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin ang mga pugante at iba pang may kinalaman na kanila sa kanyang bansa at magtutulungan. At nung nahuli nga si Alice Go, at gusto kong pasalamatan dito si General Macapas at ang ating police attaché na si Madamba at of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito, no? Ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno, ang Indonesian Police Attaché. Siya po nakipag-coordinate sa Indonesia para malakad ito. At para lang malaman po ninyo, sa part naman ng Indonesia, gusto ko pasalamatan si Police General Listio Sigit Prabowo, ang Chief ng Indonesian National Police. Tapos yung pong kanilang head ng Criminal Investigation Board, yung CID nila, si Police Commissioner General Wayu Vida, si Police Inspector General Krishna Murthy, ito po yung kanilang sa Interpol ng Chief of International Relations, no? At itong si Police Commissioner General Matthews Hukom, ang Indonesia Narcotics Agency. At yung pong isang team ng isang Indonesia, ito po yung paglapag ni Alice Go sa Indonesia, hindi na nila binitawan kung saan ang pupunta, sinusundan po. Kunyari, pupunta sa isang lugar, uupa sila isang bahay, susundan nila, taglipat, susundan nila ulit. Sinaga nila to ng halos I think it's more than 2 weeks, no? More than 2 weeks na pagbabantay po dito. Ito po si Police Senior Superintendent Odi Laturon, ang Chief ng International Crime Section ng Interpol ng Indonesia. So, lahat po ito ay nagtulungan upang madakip po si Alice Go at yun na nga para maiharap po dito. No? So, nung pumayag na po ang Indonesian authorities, ito po ay siya po ay dineport sa Pilipinas at minadali na po namin ang aming proseso at ito na po ang nangyari ngayon na iuwi na po namin si Alice Go. Yes. Pero malaki pong tanong and request po para po sa mga kababayan natin. Maaari po ba nating iharap si dismissed Bamban Mayor Alice Go? Opo. Ito po yung inaabangan po natin, no? Jakarta, Michelle.
Okay, will there be any other questions? Sino ikaw na mag-moderate? Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Our next question will come from A to Z, Mr. Kim Salinas. Good morning mga sirs. Sir, medyo kumakalat yung picture po ninyo with Mayor Alice Guo. So kung saan masaya kayo with GPNP, ano po yung masasabi niyo po dito kasi medyo nagba-viral sa ang social media, sir? Well, salamat sa pagtanong mo, no? Alice, naririnig mo yung sinasabi, okay. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisahan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa kamelang ganon. Ang hirap naman nun, hindi ba? So, yun po ang nangyari niyan. No? Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumanon? Yes, Siguro siya na lang tanong Mayor yun. Alice, bakit parang Yan na, mask off. Pagkatanggap mas. Selfie. Audio. Parang yung selfie, parang nag-post ka kanina. Walang Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Kanino po mananatili ngayon si Mayor Alice Guo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ganito po kasi, no? Nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso labang kay Alice Guo ay ang DILG. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Kung maalala nyo lang. Ngayon, ito ngayong pinan namin sa ombudsman, ito ngayon ay nakita ng ombudsman at kinampihan ng DILG at sinampa po ito at kinasuhan na po siya. No? At ito ngayon ay nasa korte ng Kapas Tarlac. At ang Kapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Guo. No, ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya, sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda na siya nakademanda at inaaresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala, maski ngayong gabi lang, dito muna siya sa PNP. Siguro si Chief ang makakapagsalita na rito. No? At yun naman sa Senado, kung sakali man, kung magbe-bail siya, pwede na siya mapunta sa Senado. Ganun po kasi ang Chief, can you bear me out here kung paano ang proseso ngayon ng gagawin ng police? Magandang gabi po. No? What will happen is, kukunin po ng, she will be under the custody ng PNP ng CIDG natin, no? Kasi meron siyang standing warrant of arrest. Then after that, pagka na-serve na-inform na yung court dun sa RTC, then kung napag-bail siya, then we will may turn over po natin sa Senate. But kung wala po siyang bail, it will be under the custody po ng CIDG ng PNP po. Sir, thank you very much. We will entertain two more last questions, and we are from GMA, Ms. Nympha Ravelo. Good morning, sir. Sir, Nympha Ravelo from DBWD. Pa-explain lang po para sa ating viewers and listeners. Kasi po si Mayor Alice Guo, former mayor, nakita kanina habang nung sinundo niya sa Indonesia, naka-casual clothes lang siya, masaya siya, nakapag-selfie pa nga.
Pero ngayon po, naka-orange t-shirt with CID Digital Mark. Pakipaliwanag lang po. At nakaposes po ba siya yung ba yung tinatakpan niya ng white jacket? Yes, nakaposes po siya ngayon. Nakaposes. Ganito po kasi yan, nung pagpunta niya rito, binasahan po siya sa eroplano ng kanyang kaso. No, kasi nung umalis kami, wala pa ho yung warrant. Ngayon lang araw na to dumating. So, binasahan po siya at minagshot po siya doon sa loob. Kinuna siya ng medical record, etc. Nag-fingerprint, nag-ano. At doon na ho nilagay yung CIDG na t-shirt. Ganun po yun. Sir, thank you very much. Our last question will come from DZRH, Okay, Mr. pagbigyan mo na Josy yung dalawa. Casas. Isa ba sa inyo dyan o ano? Pareho sino ba yun? Sir, last question will come from DZRH, Mr. Josy Casas. Okay, sir, good morning kay General Francisco, sir, and Secretary Abalos and PNP Chief Martin. Sir, itong pagka-aresto kay former Mayor Alice, meron po ba itong kinalaman din, sir, sa may politika po ba ito na involved din dito, sir? Ganito lang po yan, ano? Kaya importante sa amin na magpunta sa Indonesia ni Chief. Kamukha na sinabi ko sa inyo kanina, wala kaming kasiguraduhan makukuha namin siya, inuulit ko. At ang mabigat noon kung babalik kami rito na hindi namin dala si Alice ko. Katakot-takot ng kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil ito yung proseso ng ating batas na dapat makuha siya ng kapulisahan. We were given a very tight time limit. Imagine, 1:00 ng umaga. Anong oras kami umalis dito? Inahabol namin yung 1:00 na yun. Mabuti na lang, sinabihan kami ron na dahil nakita nga na persistent kami, in-adjust yung time. In-adjust nila hanggang kinahapunan na. Kaya nakagalaw kami ng gusto at yung nga, nagkaroon kami ng meeting doon. Ngayon, yung katanungan mo, bakit gano'n? Well, yung nga ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung ikaw natatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security ng kailangan mo. Importante lang, ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. Dahil yun lang ang bagay na talagang magpapaayos sa kanya. Sabi niya, totoo, may proseso tayo rito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang pulis para proteksyonan siya, ang kanyang buhay. No? Yun ang inassure namin sa kanya. Well, siguro tanongin niyo siya. No? Tanongin niyo siya. Pero parang, nakita mo naman dun sa picture niya kanina, parang she felt relieved. Alice, can you answer that? Masaya siya. Oh, wala yung lawyer niya. Let's her human rights, no. Okay. Commitment na sasabihin niya yung yun lang sinabi ko, yun ang pinayo ko sa kanya. Huwag siyang matakot, sabihin niya yung totoo, no. Yun lang. At we will take care of her security. Yeah. Corporate, napakita mo ka kung mayaman hindi. Well, eto na lang, ang basis nitong ating ginawa ay deportation proceeding. No? Totoo lang, napakabigat ng mission namin. Napakabigat nito. Ganun kakomplikado to. Meron pa yung mga swap na pinag-uusapan na ganyan. Hindi biro ito. Pero ako'y nagpapasalamat muli sa Indonesian government. And by the way, it is right now the 75 years of Philippines and Indonesia friendship. No, itong taon na to. Nag-coincide pa at nandun pa si Santo Papa nasa Indonesia pa ngayon. No? So, ang naging basis nito ay talagang ang deportation lamang. Yun ang pinag-usapan. Okay? Sir, thank you po. Sir, we have one more question from DWIC, Mr. Joel Pelenga. Natukoy na po ba kung sino po, paano po nakalabas? At kung mayroon bang taong nasa likod? Hindi na ho namin, kasi masyadong mabilis ang pangyayari. Yung maraming tao kanina, no? At totoo lang, bukod sa kay Chief, sa PNP,
ando rin po, ang gusto ko rin pasalamatan, no, ang NBI at ang ating immigration, no. Kamukha ng sinabi ko, nagpunta kami ron, hindi namin alam po ang datatan namin kung kami ay makukuha o hindi, at naging parang masaya lang talaga na nakuha namin. Yun ang pakiramdam kanina na at last mission accomplished at maibabalik namin siya sa Pilipinas. Yun ang pakiramdam ng team kanina. Yes, sir. Pwede po ba kay ex-mayor Goong? Kung totoo pong nagbangka sila palabas ng Pilipinas? Okay, wala kasi siyang assistance of counsel at under that, sana maunawaan ng ating mga kababayan. Meron tayong tinatawag na Miranda rights, no? Ito yung basta isang tao ay, of course, ay nasasakdal, no? She has the right to remain silent, pwede manahimik. She has the right to a counsel. May karapatan kasi isang abogado. Anything she says could be held against her. Lahat na sasabihin niya ay pwedeng gamitin laban sa kanya, etc. Basic rights po yan, opo. But, sir, naniniwala po ba kayo na nagbangka sila? Well, mahirap mag-judge, no? Maraming posibilidad. At for me, hindi malayo yung sinasabi nyo dahil maluwang ang ating, yung ang problema namin, yung pinag-usapan namin sa Indonesia kanina, dahil yung problema nila, kamukha sa atin, maraming isla, ganun din tayo, maraming tubig, no? Kaya, o nga pala, bago ko makalimutan, Alice Go is just one case. Ang nangyari dito, sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities, mas iiktingan natin ang kooperasyon sa kanila. Dalawang kaso na to, kay Cassandra Ong, no, at saka kay Sheila Go, ngayon kay Alice, at pinag-usapan namin na like drugs, smuggling, mga fugitives, magtutulungan ng husto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap, no? Chief, can you also give light to that? Pinag-usapan natin with the Indonesians? I just want to add kay Secretary, no? What happened kaya ito na nahuli is because of yung mutual agreement namin, mutual understanding between the Philippines and the Philippine National Police and the Indonesian National Police. Kaya kami hinahabol po namin ng Secretary kasi wala naman siyang kaso. Wala siyang kasong kriminal and it's only contempt. Kaya yung hinahabol namin kasi sabi ng Indonesian National Police, wala silang jurisdiction kasi wala naman talagang criminal case. So what happened, hinahabol ko namin and at least kahit na paano napag-usapan sila to take care of dun sa natin. And kaya nga nagkakaproblema kami kasi since walang kaso at nahihirapan na rin yung Indonesian National Police kung paano lang i-hold na matagal. At kung sabi mo, I just want to add, no, kaya nag-smile kanina. In the first place, wala siyang kaso noong that time. During that time, napaalis na kami sa airport at we received yung warrants of arrest coming from the RTC dun sa Tarlac. But the rest is it's more of yung babae confiding at us na kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nagkakaroon siya ng death threat, yung mga problema niya. And it so happened na nakuhanan kami ng picture. Maybe I don't know kung sino kumuha ng picture, but it's more of na talaga. Natutuwa siya talagang iba yung first time na makita yung secretary natin and me, they feel so comfortable. And I guess ito po yung nangyari sa atin. So, ito po, it's more of sabi na this cooperation. Ang nangyari po dito, I just want to add, no. Ang nangyari kasi dito, it's coming from, kaya nahirapan yung Indonesian National Police because from Indonesia, she went to Malaysia and Singapore. So, paikot-ikot. And they took, sabi ko nga, it's really a God of choice na chance na lang talaga nakuha nila. Just they took a risk they opened one of the houses na nandun nagtatago siya. Kaya yun po yung nangyari. So, tama po yung sinasabi ni, it's really more of a mutual agreement between us. Kaya lang nga, sinasabi nga ng Indonesian National Police, we have to go there right away because they have no case. We cannot hold them for quite a while, more than 24 hours. So po ito po yung nangyari sila dun sa
si Alice Go. Sir, thank you very much. Idadagdag ko lang, no, ano na sa mga nakikinig ngayon. Napakahirap na maging pugante ka sa ibang bansa. Tandaan niyo yan. At yun ang pinag-usapan namin sa Indonesia. Bakit? Yung Interpol, yung International Police ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Singapore, ng Malaysia, magsasanib pwersa yan. Kung anong nangyari rito ngayon sa Indonesia at Pilipinas, yan ang mangyayari sa lugar na ito. Talaga magtutulungan. Yun po ang napagkasunduan natin. Okay? Sir, thank you very much. Thank you very much. We have last one question for the Secretary, good morning. Lian Bang from Rappler. Sir, do you confirm that the swap was at least on the table? Was it discussed? Will it be discussed pa further? Well, actually, yung swap na sinasabi ninyo is it hindi naman masyadong, hindi na pag-usapan eh, no? It was just bypassing lang, na sinasabi lang nila na, I think, as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that yung death penalty for that person, I think his name is Haas, no? Hindi nila kinukonsider. Pero, it was never the basis nitong pagbalik kay Alice. No? Hindi dahil may swap, at I want to make that very clear. It's not because of that. It's because of the deportation. Okay? Sir, Joanna Balyaran from GG Press. Sir, so you're saying kanina na you're going to protect Alice. So you're saying po ngayon na there are bigger people or syndicate behind her and she's not the leader of the crimes that she... No, teka muna. Do not put words into my mouth. Okay. Simple lang ang sinasabi ko. Sinabi ni Alice, natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis dito sa bansa. No. Natatakot siya. Maski siguro natatakot siya. Ang sabi namin, ang matakot, sabihin mo lahat at poproteksyonan ka ng pulis ang buhay mo. Ha? Ganun kasimple lang yun. Okay? Ganun lang kasimple yun. Ang importante, malaman natin ang totoo na nangyari dito. No? At importante na rin, dahil sa ganyang sitwasyon, magkaroon siya ng comfort na huwag siya matakot. Protektado siya as far as the PNP is concerned. Okay. Sir, is she a Chinese spy, sir? I'm not sure. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam ko anong nationality niya po. Okay. Maraming salamat po sa ating Okay. mga kasamahan sa media. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Parang grupo lang. May mga vlogger, puno ko kayo. Sir Benur, photo off. Alis na. Si Alice ay alis na. Alis ay alis na.